Napanatili ng bagyong Nika ang lakas habang nasa silangan ng Aurora. Kaugnay po niyan ay makakausap natin si Pag-asa Weather Specialist Rhea Torres live. Magandang umaga po sa inyo, Ma'am Rhea. Saan na po patungo itong bagyong Nika at gaano po ba ito kalakas sa ngayon? Yes po, good morning po. Good morning po sa ating mga taga-subaybay. So sa kasalukuyan po, lumakas pa lalo itong si Bagyong Nika at ganap mo po siyang typhoon na category. As of the moment, yung latest location niya as of 4 a.m. ay nasa 100 kilometers east-southeast ng Kasiguran, Aurora na may taglay ng lakas ng hangin na 120 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbugso na umaabot ng 150 kilometers per hour at kumikilos po ito west-northwestward sa bilis na 20 kilometers per hour. So as of the moment sa ating latest forecast track po ay patungo na yung sentro nitong bagyo sa may bahagi po ng Isabela, Aurora area. Ma'am Rhea, ano po ang inaasahan po natin dito sa bagyo sa mga susunod na mga araw? Yes po, so currently nakikita po natin mabilis lang po yung magiging mabilis po yung pagkilos nitong si Bagyong Nika sa ating kalupaan. So yung peak po ng epekto niya ay most likely mararanasan po ngayong araw. Posible po yung malalakas na bugso ng hangin, especially po sa areas na nakataas pa yung signal number 4 dyan po sa northernmost portion ng Aurora, central south at southern portions ng Isabela, southeastern portion po ng Abra, central at eastern portions ng Mountain Province, eastern portion ng Ifugao at western at southern portions ng Kalinga. Signal number 3 naman sa northern portion ng Aurora, northeastern portion ng Nueva Vizcaya, hilagang bahagi ng Quirino, sa nalalabing bahagi ng Isabela, southwestern portion ng Cagayan, sa nalalabing bahagi ng Abra, Kalinga at Mountain Province, gayon din sa Ifugao, sa southern portion ng Apayao, northern portion ng Benguet, southern portion ng Ilocos Norte at sa Ilocos Sur. Signal number 2 ay nakataas naman sa central portion ng Aurora, sa nalalabing bahagi ng Nueva Vizcaya, the rest of Quirino, northwestern at eastern portions ng Cagayan, sa nalalabing bahagi ng Apayao, Benguet at Ilocos Norte, sa La Union, northeastern portion ng Pangasinan, northern portion ng Nueva Ecija at signal number 1 naman sa nalalabing bahagi ng Aurora at Cagayan kasama ang Babuyan Islands, the rest of Pangasinan, Nueva Ecija, sa Bulacan, Pampanga, Tarlac, northern at central portions ng Zambales, dito po sa Metro Manila, sa Rizal, eastern portion ng Laguna, northern at eastern portions ng Quezon kasama ang Pulillo Islands, sa Camarines provinces, or rather sa Camarines Norte at northeastern portion ng Camarines. So yung mga areas po yan, dyan po nakataas yung tropical cyclone wind signals po natin. So asahan po natin sa mga susunod na oras, mararanasan po yung malalakas na bugso ng hangin na dala po nitong si Bagyong Nika. Meanwhile, possible din po yung intense to torrential na mga pag-ulan sa areas po ng Aurora, Isabela, Cagayan, Quirino, Nueva Vizcaya, Ifugao, Mountain Province, Kalinga at Apayao. Ngayong araw po yan, so total amount po yan for the next 24 hours na posible po, or mataas pa yung posibilidad ng mga pagbaha, gayon din yung pagguho ng lupa. Sa may Ilocos provinces naman, gayon din sa Abra, Benguet at La Union, maaari din po maranasan yung heavy to intense or 100 to 200 millimeters na mga pag-ulan. Posible din po yung mga pagbaha at pagguho ng lupa. Sa Camarines provinces naman, sa may Quezon, Nueva Ecija at Tarlac, gayon din sa Pangasinan, moderate to heavy naman po yung mga pag-ulan na mararanasan ngayong araw. Opo, Ma'am Rhea, halos sunod-sunod itong mga bagyo. Ano po? Meron po ba kayong LPA na minomonitor po sa ngayon? So as of the moment po, yung binabantayan po natin na low pressure area ay naging pong isang ganap na bagyo na nasa labas po ng ating Philippine Area of Responsibility. Maaari po siyang pumasok ng ating PAR bukas. Ayun, sige po. Maraming salamat, Ma'am Rhea Torres, ng Weather Specialist ng Pag-asa.